Paano pataasin ang credit limit up to 35,000 pesos sa GLoan ng GCash app ng mabilis? Madali lang po. Panoorin nyo lang ang video ito ng buo at magbibigay ako ng tips kung paano. By the way, this is Pancha and welcome back to my channel. At kung bago ka pa lamang dito sa aking channel at kung gusto mo rin ng mga ganitong klaseng niche or contents kung paano kumita ng pera online, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos na i-upload. First step natin ay i-open yung GCash app. Of course, para i-check yung GLoan availability. So, paano mag-check? Ay pumunta lang sa borrow. Then, select GLoan. So, check natin dito kung pwede nang mag-loan. Of course, ako pwede. Ikaw. Char! So, i-check mo muna kung available ba yung GLoan mo, kung pwede ka na mag-loan. So, reminder lang, makaka-loan ka lang sa GLoan if fully verified yung GCash account mo at meron kang mataas na G-score. Ito talaga yung basihan nila kasi yung G-score mo ay reflection niya ng paggamit mo ng GCash lagi. So, kung ginagamit mo siya lagi, of course, tataas yung G-score mo. Yung iba is 500 to 600 lang yung G-score nila, ay nabuksan na nila agad yung GLoan. Or pwede na nilang gamitin yung GLoan. Yung iba naman, kailangan pa nila ng mga 600 to 700 G-score para magamit ito. So, kung wala kang dalawang requirements na sinabi ko, imposible mo talagang magamit yung GLoan. So, balik tayo dito sa GLoan ko. Ayan. So, yan na yung maximum credit limit na ibinigay nila sa akin as of this moment. Nung first loan ko sa GLoan, naalala ko, parang 1,000 pesos lamang yung ibinigay nila sa akin. Payable siya in 5 months with interest rate of 6.57% per month at may 3% na processing fee. So, ngayon, ito, tumaas na siya at naging 35K na siya. Payable siya in 9 to 12 months daw. So, tumaas siya from 5 months with 1.59% average interest rate per month. So, bumaba from 6.57%. And of course, consistent pa rin. Merong 3% processing fee at hindi siya nagbago. Buti pa to, hindi nagbago. Unlike sa ex mo. Actually guys, legit ang GLoan. Promise. Matutulungan ka talaga ng GLoan. Safe and secure talaga ang mga loans mo at abot kaya siya kasi payable siya up to 12 months. Of course, bottom line, hindi mo marireach ang 35K na credit limit kapag hindi ka laging naglo-loan sa kanila. Yes, hindi ito makukuha sa isang loan lamang. Ano ka, siniswerte? Sure! Alright, step 2. Use GLoan regularly at responsibly. Yes, regularly and responsibly. So, regular mo dapat siya gamitin. Very simple lang. Siyempre, gamitin mo siya lagi, ang GLoan, para tumaas yung credit limit mo. Oops! Ala, baka sabihin niyo dyan, hinihikayat ko kayong mangutang. Baka sabihin nyo, si Pancha, hinihikayat kami mangutang lagi. No, I am not. Isa lang ito sa mga tips na sinishare ko sa inyo para mapataas or matulungan kayong mapataas yung credit limit ninyo. And the other, responsibly, be responsible of course. Hindi porket na naka-loan ka na ng example ng 1,000 pesos, ay tatakbuhan mo na agad pagkatapos mo makuha yung pera. At kung nagbayad ka nga, example, bayad ka nga, lagpas naman sa due date. So hindi ganun. Hindi mapapabangon yan yung credit record mo sa kanila. Worse, ipapadala o isasabi yung name mo sa CIC at maapektuhan yung credit record mo at posibleng hindi ka na makaka-load pa sa ibang mga entities na gusto mong applyan for loan. Yeah, especially sa mga bank loans, mahirapan ka niyan kapag nasabi na yung name mo sa CIC. At please, hindi ko rin sinasabi na pag umutang kayo, tatakbuhan nyo. If ginawa nyo yan, well, problema nyo na yan. Pag nag-loan ka kasi sa GLoan at binayaran mo ito on or before your due date, tataas talaga yung credit limit mo. Yung sikreto kasi para hindi ka malubog sa utang, mangutang lang ng kaya nyong bayaran. At siguraduhin na yung due date nyo sakto sa araw na magkakaroon kayo ng perang pambayad. And of course, bayaran ito agad pag magkapera ka na. On or before the due date dapat. Sa aking version lang yan ha, ewan ko sa inyo kung may ibang version kayo. Char! So, gaya dito sa ibaba, ang sabi, pay off your dues to claim new loan. Yan, reminder. And again, ang GLoan ay under sa Fuse Financing Incorporated na may SEC registration and certificate of authority. So now, ipapakita ko sa inyo yung process ng paglo-loan ng cash sa GLoan. So, itatap lang natin ang Get Started. 3 steps lang dito. So, i-enter mo yung amount, select installment plan, at select your loan purpose. So, ayan. At dahil sa tumaas ng credit limit ko, naging 35K na siya. Dito sa loan amount ay hindi na pwedeng mag-loan ng mas mababa pa sa 5K. So, dapat mag-loan ka dito, ilagay mo yung loan amount na dapat ay 5K to 35K na siya. At
dapat may increment lang na 500 pesos. So, kung mababa sa 6,000 yung iloloan mo, 500 or 5,500 na lang yung ilalagay ninyo, and so on. So, sa installment plan, naka-fix na siya for 9 months. So, wala nang ibang options. Wala ka lang choice. So, 650.06 pesos per month yung babayaran ko. To include na dyan yung interest rate na lease or with average of 1.89%. Calculate natin, 650.06 times 9 months equals 5,850.54 pesos. Tapos wala pa dito yung processing fee na 3%. So, sa 5K, yung 3% is 150 pesos. So, i-add mo lang yan dahil yung 150 pesos, i-deduct lang yan mamaya sa principal natin. Yes, hindi mo makukuha ng buong amount na niloan mo sa GCash or sa G-loan. Kasi meron nga siyang 3% processing fee. Like sa ibang loan na pag nag-loan ka ng 1,000, 2,000, makukuha mo talaga ng buo. Dito sa G-loan, hindi. And of course, the bigger the loan, the bigger the processing fee and interest will be. Char! So, in-add ko lahat, in-total ko lahat ng processing fee at interest for 9 months at yung total na babayaran ko sa GCash sa loan na 5,000 pesos ay 1,000 pesos lahat. Tapos yung nakuha mo lang dito is 4,850. Ngayon, i-continue natin. Then, sa loan purpose, ilagay nyo lang for emergency. Ako nilagay ko for emergency. At sa summary, kitang-kita, hindi ko matatanggap na buong 5K yung loan ko dahil minus na yung 150 pesos na 3% processing fee. So, magiging 4,850 na lang. Yan. If okay na, tap, get this loan. Basahin lang ang loan details. And of course, if okay na, ay itap lang itong 3 small boxes for data privacy, disclosure statement, at loan terms and conditions agreement. If okay na, just tap continue. Then, tap confirm. Tapos, ilagay lang dito yung OTP na ipapadala sa number mo, sa GCash number mo. Tapos, pag nailagay mo na yung OTP, ay itap lang ang submit. Congrats! Your loan application is successful. So, sa GCash ko na papasok yung amount within 24 to 48 hours time. Pero sa akin, mga 5 minutes lang at pumasok na yung amount sa GCash ko. Step 3. Repeat step 1 and 2. Yun lang naman So, para tumaas yung credit limit mo, i-repeat mo lang yung step 1 at saka step 2. Of course, syempre hindi madali, especially pag may problem ka financially or hindi siya included sa budget nyo kasi may babayaran ka pang processing fee and of course yung mga interest. Ang ginagawa ko, pag naglo-loan na ako, if meron akong disposable income, yun yung binabayad ko sa interest at sa processing fee hanggang sa tumaas na yung credit limit ko. Of course, dapat bayaran yung utang on or before the due date. And that's all for today mga katropas. Thank you so much for supporting Fantastic Channel, ang channel na nag-upload ng mga tutorial videos tungkol sa YouTube and Facebook monetization, affiliate marketing, travel vlogs, at nagbibigay ng mga basic tips kung paano ninyo mapaunlad o mapalago ang inyong small business online. Bye-bye!